Balang Aklat, ito po ay tinutupad natin bilang mga apostolic believers for Christ. So kaya, ito po ay mahalaga sa ating bawat isa na malalaman po natin ano ba talaga ang pamumuhay, hallelujah, ng Christian, o sabihin natin na mga anak ng Diyos, at tayo po ay mga alipin at binanal na ating Panginoon. Ito po ating bylaws sa letter W po tayo. No? Sa letter W po tayo na pinagbawal natin ang pagkain po, hallelujah, na pinagbawal din ng Panginoon. Dito po tayo sa Deuteronomy in chapter 14 verse 1 up to 3. Umpisa muna tayo dyan sa tatlong bersikulo. Praise hallelujah. So, ito po ang basa natin. Kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magpakudlit. Hindi magpakalbo man sa pagitan ng iyong mga mata dahil sa patay. So ito po bawal talaga mga kapatid sa mga anak ng Diyos. Tayo naging anak ng Diyos sa pagitan po ng pangalan ng ating Panginoon Kristo po. Kaya dahil po tayo mga anak ng Diyos, ito po ay sulat po para sa mga anak. Kaya kung mga anak tayo ng Diyos, kinakailangan talaga gawin natin ito. Kasi ito po ang ibig sabihin ng mga anak ng Diyos, kailangan mamuhay po ng may kabanalan at sumusunod ng kanyang mga salita. Kasi mahirap na po sabihin natin anak tayo ng Diyos, subalit yung pinagbawal ay sinang-ayunan. So hindi po yan dapat ipairal natin sa ating paglilingkod bilang mga Christian kung mga anak tayo ng Diyos. Verse 2. Sapagkat ikaw ay banal na bayan ng Panginoon. So ibig sabihin, para dis mga banal ito. Sinasabi, ulitin ko po, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. At ikaw ay pinili. So, ganito pa rin, mga pinili, mga anak, mga banal, kasama po ito dito sa utos na ito. So, bakit yung ibang tao ngayon, nakita natin talaga na wala silang sabihin natin pinagbawal kasi baka hindi po sila anak. Kasi ito po ay para lang po sa mga anak ng Diyos. Na kung mga anak tayo ng Diyos, kinakailangan na ito po ay sundin natin. Hindi pwede mga kapatid na mga anak tayo ng Diyos, binanal tayo ng Diyos, mga hinirang tayo ng Diyos, subalit kinakain din natin ang mga bagay at saka pinagbawal ng Diyos. Ganito po tandaan po natin, ito po sa mga anak, ito po sa mga binanal at sa mga hinirang. Kaya kung ikaw magpapatunay, ikaw ay anak, binanal na po sa kanyang pangalan at hinirang tayo, so dapat lang na susunod tayo dito. Hindi po sa Israel lang po ito mga kapatid. Hindi sinasabi dito para lang sa Israel, no? Ito po para sa mga anak. Kaya kung naging anak tayo ng Diyos, dapat mag-ingat po tayo. Kasi ang anak dapat masunurin sa kanyang mga magulang at saka masunurin po tayo sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Sa verse 3, dito po ang sinasabi. Patuloy pa tayo, patatapos. Ikaw pinili ng Panginoon upang maging bayan ng kanyang sariling pag-aari. So dapat ito kailangan talaga natin ito gawin kasi tayo po ay sariling pag-ari na po niya. So, magitan po ng kanyang anak na ating Panginoon Kristo po, siya po ay naparito upang na magkikisa po tayo. Kasi pili na po tayo, mga kapatid. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, bili na po tayo. So, kung bili na po tayo, hindi na po tayo pag-ari nating katawan. Yung may pag-ari nating katawan ang ating Panginoon Kristo po. Kaya ang pagkabanal ng mga Kristiyan, nanatilihan din ngayon. Hindi sinasabi, binanal tayo sa pangalan niya, kahit anong binagbawal ay ating ilabagin yon. So bawal po yan sa mga Kristiyan totoo. Kung totoo tayo mga anak, tayo mga hinirang, tayo po ay binanal na po. Ikaw kasama dito ng utos na ito. Verse 3. Huwag kang kakain na anumang karumal-dumal na bagay. So ito po tandaan po natin, hindi ko sinasabi ng lahat. No? Kung anak ka ng Diyos, kung ikaw hinirang ng Diyos, kung ikaw binanal ng Diyos, kasama ka dito sa utos na ito. Walang sulto po dito mga kapatid. Baka sabihin mo, marunong kasi pastor yung nagsasabi na okay na daw. Kasi sa New Testament na daw tayo. So, mag-ingat lang po tayo, kaagad. Huwag tayong susunod. Kung ganun ang pagtuturo, i-base natin sa Biblia. Kaya kami mga apostolic, believers for Christ, hindi po kami nagawa ng hindi nababasa. Kasi sabi ng Panginoon sa isang binata, kung anong mababasa at gawin mo at mabubuhay ka. So, ibig sabihin, kapag may nagtuturo na yung pinagbawal ay sinang-ayunan, Huwag tayong kaagad maniwala mga kapatid. Mag-aral tayo ng Biblia upang tayong mailigaw ng sanlibutan.
Ito po ang ibig sabihin. Dito po sa verse 4 up to 7, mga kapatid. Sa 4:7, naibibigay sa'yo? Deuteronomio? Ako na lang. Ito po sa 4:7, sa 14, sa Deuteronomio. Pakinggan po natin. Kasi hallelujah. 14, 4:7. Ganito po ang mabasa natin. Ito ang mga hayop na inyong makakain. Ang baka, ang tupa, at ang kambing. Ito po ang makakain ha. Pakinggan natin. Sa verse 5. Ang mga malaking usa, ang mga maliit na usa, ito po'y makain, at ang mga malaking usa at ang mga mabangis na kambing, kung sabihin natin na ito po ay lumalaki po sa bundok, at mga pilargo, at mga antilope at ang mga gamusa. Ito po ang nakain. Sa verse 6, ang bawat hayop na may hati ang paa at baak ay nangunguya ay hayop na iyong makakain. Biak, may nangunguya at baak, ang hati ang paa at may baak, may sabihin natin na siya po ay may hati sa gitna ng mga paa. Siya po ay makakain, no? Ngunit sa verse 7, gayon may ang mga ito ay hindi makakain. So dito po tayo sa hindi makakain. Kasi ito po ay bylaws po natin. Ito po ay nakasaad, hallelujah, sa ating bylaws doon pa sa sick, no? Sa verse 7, gayon may, ang mga ito ay hindi makakain ng mga nangunguya o may baak ng paa, ang kamilyo. Ang kamilyo daw may baak pero hindi nangunguya. Ang kamilyo at ang libre at ang kuniho, sapagkat sila'y nangunguya ngunit walang hati ang paa. Ito'y marumi sa inyo. Sa verse 8, ang baboy, sapagkat may hating paa, ngunit hindi nangunguya, ito'y marumi sa inyong laman, at huwag ninyong kainin ang kanilang laman, at ang kanilang mga bangkay ay huwag ninyong hibuin. So mga kapatid, ito po ang nakasulat sa Banal na Aklat. So hindi po tayo gumagawa at nagbawal po tayo na hindi nang sa Panginoon, kasi ito po ay nakasulat. So kung mayroon na magsasabi na pwede na kainin ngayon, so pili lang kayo. Sa Panginoon kayo susunod o sa tao. Kaya sinasabi po sa Jeremias 17:5, sinumpa, no? Sinumpa ang tao naniniwala sa tao. Ngayon, kung sa pastor tayo maniwala, kung sa malaking pinag-aaralan tayo maniwala, kasi matagal na po naging pastor at nag-aaral ng Biblia, doon tayo maniwala, so maging sumpa po tayo. Jeremias 17:5, yan po yung nakasulat. Ang sabi ng Panginoon, sinusumpa, may isinumpa ang tao nagtitiwala sa tao. Kaya kung maniwala tayo sa pastor, kasi matagal na naglingkod at saka marami sila, mga kapatid, maging sumpa pa rin tayo. Kaya walang pag-asa. Minsan po nga, may pinagkamalan, sa langit na yon kasi Christian yon. Hindi tayo makapagsabi dyan kasi ang Panginoon nakakaalam kung saan ang kaluluwa natin ilagay. Importante ngayon, habang buhay po tayo, dapat lang alam na po natin ating ginagawa kung ito ba ay karapat-dapat o mayroon pa mga bagay na hindi po natin nagawa. Kasi po ang Uzias in chapter 4 verse 6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kulang ng kanilang kaalaman. Kaya kung kulang kaalaman natin, masisira tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Dapat tayo mag-ingat. No? Sa verse 8, sinabi dito, praise God, hallelujah, ulitin ko po. Sa verse 8, ang baboy, sapagkat may hating paa, ngunit hindi nangunguya, ito'y marumi sa inyong mga laman, at sa inyong mga laman ay huwag kayong kakain. Sa kanyang mga laman, huwag kayong kakain, at sa kanyang mga bangkay ay huwag hipuin. Kahit paghipo sa bangkay. Ngayon, ang iba kasi, binal na po tayo sa pangalan ni Jesus, binal tayo sa ating kasalanan, hindi po sa pagkain. Kaya ito pong dapat mag-ingat tayo. Kasi maraming naliligaw ngayon, ang kamatayan ng Panginoon sa itasang krus, pati pagkain, sinasama na po. Hindi po yan tagapagturo ng Diyos kung ang nakasulat sa Biblia ay baguhin na po nila. So, sa kanila lang po yan. Hindi tayo makikialam kasi may hatol din. At huwag tayong hatol sa kanila kung gano'n ang kanilang paniniwala at kanilang pananampalataya. Dito po sa verse 9. Please God. Ito po sa tubig. No? Ang nasa tubig na makakain. Ito po mga kapatid sa tubig. Pakinggan natin. Dito po sa Deuteronomio 14:9. Ayon po sa ating mabasa. Sinabi dito sa verse 9. Ang mga ito ang makakain sa lahat ng nasa tubig
Anumang may mga kaliskis o palikpik ay inyong makakain. So sa tubig, sa dagat man, ang lahat na may palikpik, hallelujah, at mga may kaliskis makakain po. Hallelujah. So ibig sabihin, ito talaga ay nakasulat. So kapag walang palikpik, walang kaliskis, iwasan po natin yan. Kasi yun po ang sabi ng Panginoon. Iwasan ang walang palikpik at walang kaliskis. Huwag natin kainin yon. Kasi, ano sinabi dito sa verse 10? Ang anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kainin. Pag sinabing huwag, maliwanag po ang anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakainin, marumi ito sa inyo. Marumi. Kaya ang pagkabanal, hindi sa Old Testament lang, hanggang sa New Testament, ang pagkabanal, nasa atin pa rin yan. Kasi ang ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Kaya huwag natin, hallelujah, sabihin natin na ang ating katawan parang baliwala na po sa atin. Templo po ng Espiritu Santo, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay nasa atin. Ngayon, kung nasa atin ang salita ng Diyos, bakit hayaan po natin na magrekarbaldumal po ang katawan natin sa harapan ng Diyos? Bili na po tayo. Pag binili na po tayo, hindi na po tayo pag-ari ng ating katawan. Ang ibig sabihin, na kung anong salita ng Diyos, kasi templo ng Espiritu Santo, pag anong salita ng Diyos, sinusunod po natin yan. Huwag kang maniwala sa pastor na malaking pinag-aralan sa matagal ng naglingkod. Maniwala tayo sa salita ng Diyos kasi ito po ang nagbigay sa atin ng kalayaan. Hindi po si pastor, hindi karunungan, hindi karamihan ng samahan ang nakabigay po sa atin ng kalayaan ang katotohanan. Hindi po ang mga tao na minsan po pinagmalaki na po ang pinag-aralan at saka marunong. So huwag tayo maniwala agad. Mismo tayo magbasa. Kasi hindi sila lang pagbigyan Panginoon ng pag-unawa, tayo din. Verse 11, ganito po ang mabasa natin. Sa verse 11, sa lahat ng ibong malinis ay makakain ninyo. Sa ibon naman tayo. No? Tandaan po natin sa tubig, bawal, walang palikpik, walang kaliskis. Yun po. Kung sabihin naman natin, Pastor, ano ba ang mga kinason? Yung mga, sisid sa dagat, yung mga sabihin natin kinason, hindi naman isda yan. Ang sinabi ng palikpik, pag may makuha mo sa katawan, pili mo kainin yan. No? Tulad ng sabihin natin, itong octopus. Walang kaliskis yan, pero may matanggal po yan sa kanyang kaway. Pwede yung kainin kasi may matanggal. Pag wala, hindi pwede talaga. Pag may matanggal, tulad ng himbis yan. Tulad ni Apostol Pablo, natanggal sa mata niya na parang kaliskis ng isda. So kapag may mahulog sa katawan ng kakainin mo, pwede kainin yan. No? Pwede tanggalin sa katawan. Pero wala, hindi pwede yun. Marumi po yan. Kahit kinason. Kahit sabihin natin na may kinason kasi itong sa dagat na walang talaga makuha tulad ng danas. Walang makuha yan. No, hindi pwede kainin yan. Yung tahong, hindi pwede kainin yan kasi walang makuha yan mga kapatid. Sa loob sa loob. So hindi pwede kainin yan. Basta lahat ng walang makuha sa katawan, kasama po yan kasi ginawa ng Panginoon po sa dagat yan. Pero may makakain dyan ng mga kinason, mayroon wala. Hindi pwede. Dapat alam natin ito mga kapatid. Kasi kain tayo ng kain, minsan nasisira ang katawan natin dahil po sa aking kinakain. Kasi ang Panginoon po nagsasabi, marumi yan sa inyo. So, ibig sabihin, dapat alam natin ito. No? Dapat alam natin ito kasi bili tayo ng bili, pero yun pala, nakakarumi sa ating katawan. Hindi pwede sa mga Kristiyano. Mga anak tandaan po natin, mga anak, mga hinirang, mga binanal. Ito po mga batas. Hindi po sa Israel lang po ito. Kung anak tayo, kung binanal na po tayo at hinirang tayo, kasama tayo sa batas na ito. Hindi po pwede nga ako lang magkasabihin niyo, si pastor nung nagtuturo niya, iba, parang sa barista na yan. Bakit sa barista? Yung nagbasa ng Biblia? Minsan po pinagkamalan ibang sikta. Parang sa barista naman si pastor ngayon. Sa barista pala? Walang Biblia na sa barista? Parang lang po nabasa nila yan. Kaya nga sila nagbawal. Hindi sinasabi sa barista sila. Yun lang diyan na sila magsunod. May Biblia pa rin, mga kapatid, na sinusunod din nila. Kaya huwag tayo manlait ng ibang sikta. Ikaw, ang ingatan mo ang iyong paglilingkod kung paano mo itayo ang iglesia ng Diyos. Kung ito ba'y karapat-dapat o hindi. Verse 12. Nabi ito. Ngunit ang ito hindi ninyo makakain ang mga agila dito tayo sa ibon. Ito po ang mga ibon na hindi makakain tandaan po natin. Ngunit ang mga ito, hindi ninyo makakain ang mga agila. Ang mga agila ang dumudurog ng mga buto. Ang mga agila sa dagat at ang mga iksyo at ang mga halkon at mga lawin ayon sa kanyang pagkalawin at ang lahat ng mga uwak, hindi makain yung uwak ayon sa kanyang pagkauwak at ang mga abistrus
at ang mga tsukabras, at ang mga gravyuta, at ang mga lawin, ayon sa kanyang pagkalawin, hindi makain po yan. At ang munting kuwago, hindi makain po yan, kuwago, o malaking kuwago. No? Sa verse 17, at ang mga pelikano, at ang mga buitri, at ang mga sumurumuho, sa verse 18, at ang mga sigwina, at ang mga tagak, ayon sa kanilang pagkatagak, at abubila sa kanilang pagkahabag, no? Sa 19, at lahat ng may pakpak na umuusad, marumi ito sa inyo, hindi inyo makakain. Sa verse 20, lahat ng mga ibon malinis ay inyo makakain. So ito talaga, hindi makain mga kapatid. Hindi makain po ito. Dapat alam natin ito, hallelujah, na hindi natin makakain talaga ang ganito mga uri na mga ibon dito sa lupa. Dapat alam natin, basi kain tayo ng kain, natin alam na makakarumi pala sa katawan niya natin kasi mga Kristiyan na po tayo, mga binalan po tayo sa pangalan niya sa ating mga kasalanan, napatawan na po tayo. Pero mga kapatid, ginawa pa rin natin itong katawan natin na parang walang silbi, no? Parang hindi mahalaga sa atin ang katawan. Kaya iningatan talaga natin katawan natin kasi ang pagkabanal hanggang ngayon, nandito pa rin sa banal na aklat at para din sa atin lahat dito ngayon sa sanlibutan. So dapat alam natin ito, mga kapatid. Dito po tayo sa verse 21, na kahit naman ang hallelujah, nabigti, no? Kahit na po yung nabigti, hindi pwede kainin. Huwag ninyong kainin ang mga anumang mga bagay na namatay sa sarili. So bawal po sa atin yan, no? Nabigti sa sarili. Hindi pwede kainin natin yan kasi bawal din yan sa Biblia, no? Ito po ay doktrina at tradisyon, sabihin natin na doctrine, apostolic, believers doctrine po ito, no? Bawal ang namatay po ng kanyang sarili. Sa Levitico 17:10, mga kapatid, ganito din ang nabasa natin, ayon po para malaman natin na kahit na po ang dugo, bawal din, hallelujah, sa atin mga apostolic believers for Christ. 17 in verse 10 sa Levitico. Praise God. Basahin natin to. 17 verse 10. Ang dugo ay hindi talaga makakain, mga kapatid. Huwag kayong kakain ng dugo. Kapag kumain ka ng dugo, hatol ang inyong kahantungan. Ganito po, sa 17 verse 10, at ang sinumang tao ng sambahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan, kasama tayo dito, kasi taga-ibang bayan tayo, mga hentil po tayo. Taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon at kumain ng dugo at ihiwalay ko sa kanyang bayan. So hindi tayo maging Christian, kaysa na nga tayo, kumain tayo ng dugo, mahiwalay tayo sa harapan ng Diyos. Kaya sabihin, Christian ako ngayon, kumain ka ng dugo. So hindi ka makapagpatunay, ikaw ay Christian. Kasi sa Biblia, bawal ang kumain ng dugo. Ngayon, kung sabihin Christian ka, kumain ka ng dugo, ihiwalay ka ng Panginoon sa kanyang bayan. Anong bayan yan? Sa bayan ng Israel, sa bayan ng mga Hintil. Disin lang po, pareha lang po tayo ngayon. Wala na pong hadlang sa ating gitna. Wala nang hadlang sa harapan ng Diyos. Hudiyo o Hintil, pareha lang ang kaligtasan natin. Kaya kung sabihin mong Christian ka, kumain ka ng dugo, kumain ka ng baboy, so sayang naman ang pag-Christian natin kung ganun lang ating pumuhay. Dapat ang sundin natin ang utos ng Diyos, hindi ang utos ng tao. Yan ang mahalaga sa atin, mga kapatid. Sa Genesis 9:4, ito din, mga kapatid, ay sinasabi din ng Panginoon, hallelujah, na kahit na po kay Noah, no? Sa 9:4, sinabi po ito kay Noah, ngunit ang laman ay buhay, nasa siyang dugo ay huwag ninyong kainin. Kahit na po si Noah, dumaong na po yung kanilang, sabihin natin daong, na sila po ay nakaligtas na po sa baha, pinagsabihan din ng Panginoon, bawal kainin ng dugo. So hindi lang, mga kapatid, hallelujah, mula pa ng umpisa talaga, bawal ang dugo kainin. Kaya kung kainin nyo ang dugo ngayon, ihiwalay kayo sa bayan ng Diyos. Kaya ngayon, saan punta ninyo? Kayo kumain ng dugo ngayon,
Kung ihiwalay kayo sa bayan ng Diyos, ibig sabihin yung bagong Jerusalem na baba mula sa langit, hindi ka makapunta doon. Saan ang punta mo? Doon ka sa impyerno. O sige, kumain ka ng dugo kasi gusto mo sa impyerno. Pero kung nais mo na hiwalay sa impyerno, hindi ka matulan ng Panginoon kasi hiwalay ka sa bayan. Ang bayan ay mga kapatid, ito'y bayan ng Israel. Yun na po ang pangako ng Panginoon kay Abraham. At saka, ginawa yan ng Panginoon, yung bagong langit, bagong lupa, yung pang bababa, yun po ang ating tinitirhan sa huling araw. Na yun po mga kapatid, dapat natin alam. Kaya kumain ka ng dugo ngayon, Christian ka na. Iwasan mo na yan habang buhay ka pa upang na angkinin tayo ng Panginoon. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 6 in verse 17, na humiwalay kayo sa kanila. Huwag na kayong humawak ng marumi. Si Apostol Pablo po, may marumi pa. Pero sa mga pastor ngayon, walang daw marumi. Lahat na daw. O sige lang, ang Diyos lang hintayin natin sa araw ng paghatol. Kung sino ba talaga karapat-dapat, yung nag-utos ng tao at sinunod ng tao, kung ang Diyos ba na nagbabawal na sinusunod ng tao. Kung Diyos ang sundin natin, hindi tayo magiging sumpa. Kaya maliwanag po, Jeremias 17:5, sinumpa ang bayan dahil naniwala sila sa tao. No? Sumpa talaga, maliwanag. Basahin natin din, pakinggan natin anong gusto na, ano ba talaga ang nais natin, ibig sabihin dito. Sa Jeremias, praise God, hallelujah. Sa Jeremias Kapitulo 17, versikulo 5. Basahin natin, pakinggan natin to. Kung nais natin na hindi tayo maging sumpa, huwag kayong susunod ng tao. Huwag kang susunod sa pastor kung malaking pinag-aralan, kung malaking karunungan at marami sila, halos buong sanlibutan, ngunit nagtuturo naman sila ng mali. O, sumpa ang pupuntahan. 17:5, Jeremias, basahin natin. Ganito po ang mabasa natin mga kapatid, dahil sa Jeremias 17:5, ayon po sa ating mabasa. Ganito po. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. At ginagawang laman ang kanyang bisig at puso at humiwalay sa Panginoon. Kahit daw bisig, puso, laman, ginagamit daw natin na humiwalay sa Panginoon. Di ba? Hindi ba ka kumakain? Hindi mo gamit mo ang laman mo? Hindi ba galing sa puso mo din yung desisyon mo? Na kumain ka ng mga bagay na sabi ng Panginoon huwag kang kakain? Desisyon mo na yan. Pero anong sabi ng Panginoon? Sumpain ang tao, nagtitiwala sa tao. At sinasabi ito sa unahan, kung diretsuhin natin, sumpain ang tao, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, na ginawa ang laman ng kanyang bisig at puso na humiwalay sa Panginoon. So ginamit ang ating katawan dahil sa tao na itong Espiritu Santo na niraan sa ating katawan, ginamit na natin ito sa ating sariling bisig. Kung anong gusto natin ginagawa. Pero mga kapatid, sumpa ang kahatungan sa huling araw. So mag-ingat po tayo. Mahirap na po ang kaligtasan, mga kapatid, na para kapastor ka lang umaasa. Pero magbasa tayo ng Biblia, mag-aral tayo ng Biblia, marami tayong matutunan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi po si John 8:32, and you will know the truth, in the truth shall make you free. So yun po ang magbigay sa atin ng kalayaan. Hindi po ang karunungan ng tao sa limutan. Kaya sinumpa ang tao, mga kapatid, na tumiwala sa tao. Kaya wag kayo, kahit ako, huwag kayo magtiwala sa akin. Magbasa tayo ng Biblia. Maniwala kayo, ayon po sa mabasa. Hindi pa ako naggawa ng bylaws namin na walang mababasa. Ako po ginagamit lang po ng Panginoon upang na madilat naman ang mata natin na hanggang nakatulog pa rin tayo. Yun po ang dahilan na sinumpa ngayon ang lupa dahil pa sa COVID-19, dahil po sa mga tao, tumitiwala na po sa tao. Ito, halos ang Biblia, memorize na niya. Maraming samahan ito, dito tayo. Pero mali naman. Mali naman ang pagtuturo. Hindi naman pareha sa mga apostol. Yung bautismo na Jesus Christ, ginawa nilang Father, Son, Holy Spirit. O di ba mali? O di, yun ang nangyari. Sumpa ang naranasan ng sanlibutan, mga kapatid. Dahil pa mga tao, tumitiwala na po sa tao. Hindi na po tumitiwala sa Panginoon. Praise God. Patuloy po tayo. Praise God, hallelujah. Sa Gawa 15, verse 29. Ito po ay sinulat din, hallelujah, sa New Testament na hindi talaga pili kainin ang dugo. Hallelujah. Ang dugo at saka nabigti ng kanyang sarili. Ito po ay sinusulat ng mga apostol, hallelujah, sa panahon nila Apostol Pedro. Na sila po ay sumulat po sa mga Christian na pagbabala natin sila na hindi sila pili kumain ng nabigti at sabihin natin dugo. O sa Old Testament na nanggaling. Pero ang iba ngayon, sinabi, wala na yung Old Testament, pwede na yun. O bakit pinagbawal pa rin? Nakasulat din yan. The same lang po na versikulo yan.
No? Deuteronomio 14:21, ganun pa rin, huwag kayo kakain ng nabigti ng sarili, kahit na po dugo. Nakasulat po sa Levitico 17:10, huwag niyong kainin ng dugo. Ngayon, sabihin nila, wala na daw ang Old Testament. Bakit nagturo pa ang mga apostoles from the Old Testament kung wala na talagang Old Testament? So, huwag tayo maniwala sa ganyang pagtuturo. Maliwanag po si Apostol Pedro na sa Acts 10 in verse 14, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, hanggang kailanman, hanggang ngayon, mula nung una pa man, hindi ako kumain ng karumal-dumal at hindi dapat kainin. Yung apostol na po siya, baka sabihin nyo, walang Espiritu Santo si Apostol Pedro. Mayroon ang Espiritu Santo si Apostol Pedro. Kapitulo 10 na po yan. Hindi po yan na Kapitulo 1, basi sabihin niya, wala pa yan eh, wala pang Espiritu Santo ng mga apostoles. Baka yun ang katuwiran ng iba. Pero mga kapatid, chapter 10 na po ito. Nakapag-bautismo na nga si Apostol Pedro noong 3,000, si Filipe, 12. Si Apostol Pablo nakapag-bautismo sa mga lingkod ni Apostol Juan Bautista. No? So, yun po ang nangyari mga kapatid, na may Espiritu Santo Apostol Pedro. Bakit sumagot siya na sinungaling? Sabi niya, Panginoon, mula na umpisa hanggang ngayon, hindi pa ako kumakain ng mga pagkain hindi dapat kainin at marumi. Yun po ang salita ni Apostol Pedro. Kaya kung maniwala ka sa tao na nagpakukunwari lang may Espiritu Santo, pero iba sa mga apostol, huwag na tayong paligaw dyan. Mahirap na po ang kaligtasan, isang alanganin po natin dahil po sa karunungan ni Pastor. Yun po totoo. Kahit ako, huwag kayo maniwala sa akin pag walang basihan sa Biblia. Pero sinusiguro ko sa inyo, wala pa akong tinuturo na hindi mabasa sa Biblia. Yun po ang aking ibig sabihin. Kung nagsalita lang ako ng mabasa, huwag kayo maniwala sa akin. Pero kung nabasa sa Biblia, kayo na ang hatol sa inyong sarili. Sa letter X po tayo, mga kapatid. Dito po sa letter X, sa ating Bible dito. Sa letter X po tayo. Ipinagbawali namin ang mga Diyos-Diyosan. No? Sa letter X. Ito po nakasaad sa SIG at naka-article ito sa SIG na ang Diyos-Diyosan pinagbawali namin. Bakit? Ganito. Praise God, hallelujah. Sa Deuteronomio, sa Exodo 20, versikulo 3, 4-5. Ganito mabasa natin. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa, sa verse 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan o kawangis man, na anumang anyo na si taas ng langit. So, tandaan po natin, kung sabihin natin yung sinasamba natin na Santo Cristo, sabihin nila nakapako sa krus, saan yun ang Panginoon yan? Sa langit. Bawal din yan. Kahit ang buwan, kahit ang bituin, kahit ang araw. Pero pag December na, maraming gumawa ng lantern. No? Ginawa yung araw, ginawa yung buwan, ginawa yung bituin. Bawal yan sa Biblia. Yun po ang ibig sabihin. Kaya kami, pag December, wala sa amin talaga yung may Christmas tree, may mga sign, yung mga sabihin natin na tradisyon ng ninuno, may buwan na ginawang lantern, at saka yung araw, bawal yan sa Biblia. Kaya, mag-ingat po tayo, baka yun ang sanhi na hindi po natin mapuntahan ang ating inasahan. No? Bawal ito. Sabi, ulitin ko po sa verse 4, huwag kang gagawa, 10 utos po ito ha. Tandaan po natin, nakapasok po ito sa 10 utos. Hindi po ito tinuturo natin na hindi po nakasulat sa Biblia. Kaya siguruhin lang po natin na ito wala po tayong nalabag. Ulitin ko po sa verse 4. Huwag kang gagawa ng anyong larawan, inanyuhan sa kawangis man, anumang naisaan nyo sa taas ng langit o sa ibaba ng lupa. Saan yung mga apostol nakalibing na ilalim ng lupa? Bakit ginawa nila ng St. Peter, St. John, St. Paul? So, pinasa nila, nilagay pa nila sa loob ng simbahan. So, yung kapatid, huwag natin gayahin yan. Kasi may hatol po nakasama diyan. Sinabi dito, may hatol yan ha, pakinggan natin. Sinabi, o sa taas ng langit, ibaba ng lupa, o sa nasa sa tubig, ilalim ng lupa. Sa tubig, na kahit sabihin natin, yung isda. Sa tubig yung isda. O, kahit gumawa ka ng larawan ng isda, at saka pistahan mo yan, tandaan po natin na, sambahin mo yan, at pagpistahan mo yan, bawal din yan. Pwede ka maggawa ka ng larawan siguro ng isda, pero huwag mong sambahin at huwag mong pagpistahan yan. No? Huwag mong i-celebrate na dahil po sa isda, sabihin mo isda ngayon. Pista ng isda kasi maraming isda sa amin. Bawal yan. Huwag mong gawin yan. Labag po yan.
sa kalooban ng Diyos. Huwag natin hintayin na tayo na po, hallelujah, alis sa libutan na ating pupuntahan. Hindi pala yun ating inasahan. No? Hindi pala yung inasahan natin. Kaya sinasabi po sa Proverbs chapter 14 in verse 12, sabi po niya, sinulat ni Haring Solomon, na may daang tilang matuwid sa harap ng tao, ngunit ang dulo ang kamatayan. Yun po ang akala ng tao. Akala natin, masaya kayo, mag-celebrate ka ng pista, masaya. Pero mga kapatid, ang Panginoon napupuot. No? Masaya. May litson, may handaan, may sayawan, may diskuhat, may amateur. Pero mga kapatid, ang Panginoon, naging pita po sa harapan niya sa ganun pumuhay. Diretso tayo. Sa verse 5. Huwag mong iyukuran sila o paglingkuran man sila. Iyukuran. Pero ngayon, pag nakadaan po sa Santo Cristo, pag nakadaan po sa simbahan na may mga larawan, lumuhod sila, humipo. Umiyak pa. Mga kapatid, bawal po yan sa harapan ng Diyos. Pero kung pinagsang-ayon nila yan, sa'yo na lang. Sa'yo na lang po din yan. Kasi harap naman tayo sa kuma. Ito po, nagtuturo lang po tayo ng katotohanan. Anong bawal sa kami mga apostolic believers of Christ? Bawal sa amin ito at saka biblical po ito. Hindi pa kami nagbawal na walang mabasa. Pakinggan natin sa verse 5. Huwag mo yukuran sila, palingkuran man sila, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapubuin. So, mabuhin ang Diyos. Nagsisilos. No? Nagsisilos ang Diyos. Praise God. Bakit nagsisilos ang Diyos? Kaya tinuruan tayo ng Diyos. Ito po ay 10 utos. 10 commandments po ito. Hindi po ito nawala from the Old and New Testament. Nanatili po itong 10 utos. Ngayon, nagawa ba natin ito? O linabag ba natin ito? Pag linabag natin ito, ganito ang sinasabi. Aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang, ng mga anak, hanggang sa 3 at sa 4 na lahi. Saling lahi na napupuot sa akin. Dadalawin ng Panginoon ang kasamaan na yan. From the first generation, second, third, and fourth generation, kasama sa hatol yan. Ngayon, yung fourth generation, pananganak yan. Ang anak ng fourth generation, mga anak pa rin yan. Kasama din yan sa hatol. Hanggang saling-saling lahi, sinabi dito. Saling-saling lahi. No? Nanganak yung 5, yung anak ng yung 6. Hanggang hindi pa rin itong Panginoon, may hatol pa rin yan, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi mahirap na po ang ating inasahan ay mabaliwala lang po sa araw natin pag-alis sa limutan. Dito po tayo. Ano ba ang tinawag na Diyos-Diyosan? Dito tayo, tanong. Ano ba ang tinawag Diyos-Diyosan? Kasi iba ngayon, hindi mo kayo sumba. Ano lang yan? Parang hindi kami sumamba, ang sinamba ang sa langit, hindi po sa larawan na yan. Yun po ang kasinungalingan. Kapag nagharap ka ng Diyos-Diyosan, bawal yan sa 10 commandments. No? Ngayon, ano ba ang Diyos-Diyosan? Basahin natin Salmo 115 in verse 4 up to 8. Ganito po ang basa natin. Pakinggan natin ito mga kapatid kasi dapat lang alam natin kung ano ba talaga ang tamang pumuhay o kung mayroon ba tayong pagkukulang na hindi po natin nagawa hanggang ngayon, dapat tayo mag-ingat sa ating bawat isa kasi mahirap na po, hallelujah, naabot darating ang panahon na ito po ay huli na po mga kapatid ang lahat. Verse 3 up to 8, pakinggan natin. Salmo 115 and verse 4 up to 8. Ang kanilang Diyos-Diyosan ay mga pilak at ginto. Tandaan po natin. Ang kanilang Diyos-Diyosan, mga pilak at ginto. Bakit? Tulad ngayong linggo, mga kapatid, nais nila na magkaroon sila ng ginto, magkaroon ng pilak. Kahit linggo, nagtatrabaho ang tao upang makapagbili sila sa ganun paraan. Ganun mga bagay, ganun mga bilihin. Kaya kahit linggo nagtatrabaho ang tao, kasi ang Diyos na, yung pilak, sana makamit nila yung pilak. Sana yung ginto, mabili nila. Kaya kahit linggo po, nagtatrabaho ang tao. Nagtatrabaho ang tao kahit linggo. Dahil po, ang nais nila, makamit nila yung mga bagay, hallelujah, na sabihin natin, kanilang hinahangad. Subalit ang Panginoon, napupuot po sa mga tao, ganyan na pumuhay. Verse 5, pakinggan natin. Sa verse 5, sila'y may mga bibig, ngunit hindi sila makapagsalita. May mga mata, mayroon sila, ngunit hindi makakita. Sila may mga tainga, ngunit hindi na makapangrinig. Mga ilong, mayroon sila, ngunit hindi makapangamoy. Verse 7, mayroon silang mga kamay, ngunit hindi naman makahipo o makatangan.
Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi naman makalakad. Ni makapagsalita man sila. Ang kanilang ngala-ngala. Sa verse 8, ang nagsisitiwala sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila, maging gaya nila. So, nais natin buhay na walang pero ang sinasamba natin, Diyos-Diyosan. So, kung ganun ang sinasamba ng tao daw, wala silang maasahan na buhay na walang hanggan. May mga paa hindi makalakad, may tainga hindi makaparinig, may bibig hindi makapagsalita, may mata hindi makakita. Yun ang Diyos-Diyosan sa sanlibutan. Ngayon, kung sabihin mo yung pinako sa cross, walang mata ba yun? Sabihin mo yung larawan ni Maria, larawan ni St. Paul, in St. John, in St. Peter, nakalagay sa loob ng simbahan, wala bang mata yan? Wala bang tainga yan? Di ba yung tinutukoy ng Panginoon na Diyos-Diyosan sa lupa? Pero meron silang sariling na, sabihin natin na, hallelujah, pangunawa, pero mali pala sa harapan ng Diyos. Hindi po pwede yan. Kasi hatol ang kahantungan. Ito po Diyos-Diyosan. Baka sabihin, ano yan, Pastor? Baka ano yan? Kahoy yan? Diyos-Diyosan kahoy. Ito po may mata, hindi makita. Ito po may tainga, hindi makarinig. May bibig, hindi makapagsalita. May ilong, hindi makapangamoy. May kamay, hindi makagalaw, hindi makahawak. May paa, hindi makalakad. Yun na po, ang lahat daw nagsisipalataya at nagtitiwala sa ganyang mga paraan ay kasama sila at matutulad sila nagtitiwala sa ganyan pamumuhay. So ano ba inasahan natin? Buhay na walang hanggan o impyerno? Kasi hindi makapasok sa langit, impyerno talaga. Ngayon, kung sinabi ng Panginoon matutulad sila na walang hininga, bakit umasa ka na buhay na walang hanggan? So dapat magising na po tayo ngayon. Ngayon na po ang panahon, iwasan na po natin ganyan pagsamba. Kasi ang puot ng Diyos, hanggang sa third, fourth generation, hanggang sa saling-saling lahi, ang Diyos ay dadalaw sa kasamaan ng tao. Mga kapatid, mahirap na po kung abutan tayo ng kamatayan na yung pala ang pupuntahan natin. Praise God. Kaya sa pahayag in chapter 9, verse 20, kahit na po naranasan ang puot ng tao sa sanlibutan, ganoon pa rin ang ugali. Hindi iniwasan pa rin ang ganung pagsamba. Sa 9, verse 20, sa pahayag. Ganito po ang basa natin. Praise God, hallelujah. Pakinggan natin to. 9:20 po sa pahayag. Ganito po ang basa natin. At ang nalabi sa mga hindi namamatay sa salot na ito ay hindi nagsisisi ng kanilang magawa sa kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo na ang mga Diyos-Diyosan, ginto, pilak, tanso, bato, kahoy na hindi makakita, hindi makakarinig at hindi makalalakad man. Demonyo pala ang sinasamba ng tao pag ang sinasamba ay larawan. Demonyo. Ngayon, patunayan mo ba? Christian kayo? Kristiyano kayo? Pero ang inyong pagsamba, demonyo pala ang sinasamba ninyo. Masama ang mangyayari sa uling araw. Demonyo pala. O versikulo 20, kapitulo 9 sa pahayag. Ulitin ko po, pakinggan ninyo. Kasi ang salot, mga kapatid, ito po ang salot na magsasabi ang mga tao, tabunan mo kami sa bundok. Anong salot na ito? Mabasa po ito sa chapter 6 in verse 12 to 13. Itong salot na ito, mabiak ang bundok at saka mapatag at saka ang malaking lungsod, 3 bahagi. At ang tao magsasabi, tabunan mo kami sa bato o sa bundok, sa mukha ng kordero. Ito po ang unang puot na maranasan ng tao. At pagkatapos niya sa chapter 9, tanapon natin sa chapter 6 up to chapter 7, 8 up to 9, pagdating sa 9, ang matira dito ng mga tao na hindi namatay ng salot ng Panginoon sa lupa, hindi pa rin sila umiwas sa pagsamba ng mga demonyo. Anong demonyo ito? Pilak, bato, ginto, kahoy. Hindi makakita, hindi makarinig, hindi makalakad. Demonyo pala ang sinasamba ng tao sa lupa pag nandyan, hallelujah, pagsamba dito sa liputan. Demonyo. Ngayon, sang-ayon ka ba? Demonyo ang sinasamba mo. Na kung hindi ka sang-ayon, iwasan mo na yan upang makita mo ang liwanag. Kaya palang tao, kahit ang pubawal, sinasamba kasi ang isipan nila, mga kapatid, ay tinakpan ng Diablo. Mabasa, 2 Corinthians in chapter 4, verse 4. Pakinggan natin. Praise God, hallelujah. 2 Corinthians in chapter 4, in verse 4. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Bakit yung mga tao, kahit pinagbawal ng Panginoon, ginawa pa rin nila, tinakpan pala ng demonyo ang kanilang isipan. Ganito ang basa natin.
In 2 Corinthians, in chapter 4, verse 4, pakinggan natin. Bakit? Sa amin mga Apostolic Believers of Christ, bawal sa amin yan dahil masama sa harapan ng Diyos. Chapter 4, in verse 4 sa 2 Corinthians. Pakinggan natin. Praise God. Hallelujah. Umpisa natin sa 3 para may unawaan natin. Sa verse 3 up to 4. At kung ang aming ibanghilyo, kung tinuturo, ay nataklubungan pa, ay may taklubong sa mga napahamak, sa mga mapahamak, ibig sabihin, hindi makaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 4, na binulag sila ng Diyos sa sanlibutan ito, ang kanilang pag-isip upang hindi sila sumampalataya, upang kanila'y huwag sumilang ang liwanag ni Kristo sa Ebanghelyo na kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang mga tao pala, kahit nagtuturo tayo ngayon ng bawal ng Diyos, sumama pa rin sila. Binulag pala sila ng Diyos ng sanlibutan. Sino ba ang Diyos ng sanlibutan? Mga kapatid. Sino ba ang Diyos ng sanlibutan? Walang iba, ang diablo. Kaya ang ating Diyos nasa langit, mga kapatid. Nakatira lang po tayo dito. Hindi po tayo taga rito, mga kapatid. Tandaan po natin, susunod na sabi, hindi tayo taga rito. Tagalangit po tayo. Nakitira lang po tayo dito upang subukin ating pananampalataya, upang tayo umuwi dito sa liputan na may Diyos at may ating pananampalataya at sumunod tayo sa salita ng Diyos. Pero kung diablo ang sundin natin, ito pala nangyari, ang mga isip ng mga hindi nanampalataya ay binulag ng Diyos sa liputan ito. Sino ba ang Diyos sa liputan na ito, mga kapatid? Basahin natin, Efeso 6:12, 11:12. Pakinggan natin. Sino ba ang Diyos sa liputan ito? Ito ang espiritu ng diablo. Pakinggan natin, mga kapatid, dito sa liputan, Efeso 6, versikulo 11 hanggang 12. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Sino ba itong Diyos sa liputan na sinasabi ni Apostol Pablo na nagbubumulag po sa mga tao upang huwag sila maniwala sa Ebanghelyo ng Diyos? Ganito po, Efeso 6, versikulo 11-12. Pakinggan natin. Kasi magbihis nga kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo ay magsipatibay laban sa alalang ng diablo. Diablo pala, ang kaaway natin dito sa liputan, siya pala ang nagbulag at nagtakip ng isipan ng tao. Verse 12, sapagkat ang ating pakipagbaka, hindi laban sa laman o dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapamalaan sa kadilimang sanlibutan ito, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan na sa kataas-taasan ng langit. Ito pala, mga kapatid, maliwanag na po. Ang kaaway natin ito, ang diablo. Ngayon, bakit pala yung mga tao, ulitin natin ang salita ng Diyos para walang napakinggan? Dahil po, ang diablo pala ang nagtakip ng kanilang isipan. So yun sinabi sa Pablo. Maliwanag po, 2 Corinthians in chapter 4 in verse 4. So maliwanag pa sa sikat na araw, mga kapatid, na ganon ang pamay ng tao. Dito tayo sa Payag 21 in verse 8. Praise God, hallelujah. Sa Payag 21 in verse 8, yan ito po ating mabasa, praise God, hallelujah, na ang nangasama ng Diyusan, doon sila sa apoy na hindi mamatay. Kaya kung nais natin, mga kapatid, na hindi po tayo makapunta doon sa dagat-dagatan apoy na pangalawang kamatayan, iwasan mo na yung Diyusan na iyong sinasamba, hinihipo mo at iniiyakan mo, at ikaw po ay naghihingi sa Kanya na hindi nakakarinig, hindi nakakita, at hindi man nakapaglakad, at hindi makahawak sa iyo kung darating ang sakuna. 21 verse 8 sa Payag. Ganito pa ang mabasa natin. Ngunit sa mga duwag, mga hindi sumampalataya, at sa mga magsuklang, mamatay tao, mga nakikiapid, mga ngaway, nangasimba ng Diyos-Diyusan, at lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay ang dagat-dagatang nagnanangis na apoy at asupre ang siyang pangalawang kamatayan. So direct, ayaw mo ng impyerno, iwasan mo na yan, mga kapatid. Kasi ang sinabi ng laklat, mga duwag, walang pananampalataya. Kaya kung ulit-ulitin natin itong bersikulo na sinasabi po sa Salmo 115 in verse 4 up to 8, para wala kang napakinggan, dahil ang diablo pala ang bumulag ng ating isipan. Kung gusto mo na naiwasan ng impyerno, ang asupre, ang dagat-dagatan na apoy, iwasan mo na yung Diyusan, iwasan mo na yung pinasabi ng Panginoon na dapat iwasan habang namuhay tayo sa libutan, mga kapatid. Verse John, in chapter 5, in verse 1, verse 21, no?
Sa 1 John chapter 5, verse 21, ganito po basa natin mga kapatid. Hallelujah. Mga anak, magsilayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. No? Magsilayo. Maliwanag po, mga anak, magsilayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kung mga anak tayo, dapat lang layuan natin yan. Kahit hindi ka anak, kung nais mo ng kaligtasan, sundin mo lang ang salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Next, letter Y. No? Sa letter Y po tayo. Mga kapatid, dito tayo sa letter Y. Dito tayo sa letter Y, sinasabi dito mga kapatid, hallelujah, na ito po ang aming bylaws na hindi pwede makapagsama sa pagsamba ang mga may kakaugalian. No? The Apostolic Believers of Christ, it is providing for woman to worship unto the Lord if she has uncleanness when is a bleeding of blood. No? Hindi pwede sasamba at harap sa santuaryo ng Diyos kapag ang babae may kaugalian kung may dugo. Yun po ang aming bylaws sa Apostolic Believers for Christ. Kapag mayroong kaugalian babae, bawal po humarap sa pagsamba kasi marumi yan sa harapan ng Diyos. Sabihin ng pastor, di ba, binalala po tayo sa pangalan ni Kristo sa bautismo? Oo, binalala tayo, mga kapatid. Yung mga kasalanan natin, wala na po yan. Pero ang dugo ng babae, nandyan pa rin ang dalaw sa bawat buwan. So, hindi sinabi, bautismado ka na, hindi ka na dinudugo. O, kung babae ka, may babae pa bautismado diyan na hindi dinudugo kasi po bautismado ng pambabae. Hindi pwede. Hanggang hindi matapos ang kanyang hallelujah, kaugalian, kasi may mga panahon naman na tinatagda na hindi talaga, wala na talaga ang babae sa kanyang dalaw. So, pwede na yun, kahit anong oras. Pero hanggang may dalaw ang babae, hindi ka pwede magharap sa Panginoon kung may kaugalian na sa dalaw na isang buwan. Bawal po sa amin yan. Kung sa inyo, kung okay lang sa inyo, hindi. Lapas tanganin ninyo ang Diyos na sinasamba natin na isang banal. Kung kaya ba ninyo ang hatol sa huling araw. Ganito po. Praise God, hallelujah. Sa letter Y po tayo. Dito po sa Levitico Kapitulo 12, versikulo 4. Yan ito po ating mabasa, mga kapatid, hallelujah. Sa 12:4 sa Levitico, mga kapatid, ganito po ang mabasa natin sa banal na aklat. 12. Hallelujah. Dito tayo sa Kapitulo 12, versikulo 4. Dito po sa Levitico. Pakinggan po natin. Ganito po ating mabasa. Yes, God, hallelujah. At sila'y manatiling 33 araw na maglilinis na kanyang dugo at huwag siyang hihipo na anumang bagay na banal o papasok man sa santuaryo ng ating Panginoon. Kapag marumi pa ang babae, no? Kasi pag nanganak ang babae, marumi po siya ng 33 days. At saka may dugo siya ng 7 araw, hindi po siya magpagharap sa ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin na banal na aklat. Bawal sa amin na kung may dugo, may kaugalian babae, nahaharap po sa pagsamba. Bawal sa amin yun. Bahala kung wala na kaming kasama sa pagsamba, ay importante ang sinasamba natin na banal ng Diyos ay hindi mapuot sa atin. Kasi bawal talaga yan. No? Siguro sa iba, hindi pinagbawal yan, kaya ang puot ng Diyos na natili. Dahil po ang mga tao ngayon, matagal na sana naglingkod sa Panginoon, subalit hindi pa po sapat ang kaalaman. Kaya kahit na po yung iglesia sa Sardis, nakita ng Panginoon sakdal sa Pinadayag 3:1 hanggang sa 3 sa Pinadayag, na kahit na po yung iglesia sa Sardis, sinaway po ng Panginoon yan. Sinabi nila, ikaw ay buhay, ikaw ay patay, sapagkat nakita ko yung inyong pumuhay, hindi sakdal sa aking harapan ng aking Diyos. Hindi sakdal. Ibig sabihin, Kristiyan na nga. Iglesia sa Sardis yan, iglesia ng Diyos. Pero nakita ng Diyos ang kakulangan nila. Pinadayag 3, versikulo 1 hanggang sa 3. Ang akala nila ikaw ay buhay at totoo ikaw ay patay sapagkat nakita ko ang iyong gawa, hindi sakdal sa harapan ng aking Diyos. Hindi sakdal. Bakit hindi sakdal? Kasi may pinagbawal, sinang-ayunan na po nila. Bawal nga. Pero sinang-ayunan, kaya naging sakdal. Kaya sinasabi po, hallelujah, doon po sa Osias 4:6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kulang sa kaalaman. Masisira pa rin tayo mga kapatid. Akala mo siguro matagal ka naglingkod, matagal na tayong pastor, pero mayroon pa tayong mga gawa na hindi po sa Panginoon, hindi po tayo karapat-dapat. Kaya nais ng Panginoon tayong lahat talaga magkaalam ng katotohanan.
Hindi pwede si pastor mapakinggan natin. Pakinig tayo sa salita ng Diyos. Biblical po. Maliwanag po dito. Praise God. Sa Genesis, sa chapter 31, verse 35, ito po ay nangyari din sa panahon ni Jacob. No? Na habang si Jacob po, mga kapatid, na siya po ay nag-asawa po siya kay Leah. Hallelujah, sa anak po ni Laban, na hinabol po si Jacob as nag-asawa ni Jacob upang hanapin yung larawan na Diyos-Diyosan ng ni Laban na sabihin natin ama ng asawa ni Jacob. Pero sinabi ng babae na talagang hindi pwede siya makaharap sa kanyang ama kasi may kaugalian siya, may dugo. Hindi talaga siya nakaharap. Kahit tao nga, kahit tao nga, si Laban, tao lang yan. Pero nirespeto po ang anak niya na may dugo, hindi pa siya lumapit. No? Kaya tayo pa kaya ngayon na ang Diyos na talaga ating hinaharap, okay lang na kahit may dalaw ang babae, pwede magsamba. Mahirap po yan, mga kapatid. Hindi po yan dapat ugaliin natin kasi ang kabanalan in 1 Peter in chapter 1, 15 to 16. Hanggang ngayon, ang pagiging banal ay itinuturo po ng banal na aklat. Kaya ang pagiging banal, nasa atin pa po yan ngayon hanggang sa pagparito ng Panginoon. Hindi pwede ng bautismado na tayo ngayon, yung mga sinabi sa banal na aklat na hindi talaga pwede gawin, ginagawa pa rin, ginagawa na ngayon. Masama po yan sa harapan na ating Panginoon. Sa Genesis 31, 30, 34, ganun pa rin, mga kapatid. Hallelujah. Yung po ang ibig sabihin na bawal talagang humarap. Kahit na yung anak ni Laban, na asawa ni Jacob, hindi nakaharap sa ama. Lalo na ang Diyos. Oh? Yung respeto nga. Oh? Basahin na lang natin ito pang pakinggan natin sa Genesis 31-35. Pakinggan natin. Ito po ama niya, pero hindi siya humarap sa kanyang ama dahil may dalaw po siya. Lalo na ang Diyos, nating ama. Pwede harapin mo lang yan kahit may dalaw ka. Pero si Leah, asawa ni Jacob, hindi talaga siya humarap sa kanyang ama kasi may dalaw siya. Ganito po ang mabasa natin, 31-35, ito po sa Genesis. Pakinggan natin. Sinabi nito, at sinabi niya sa kanyang ama, huwag magalit ang aking Panginoon na ako'y hindi makapagtindig sa harap mo sapagkat ako'y mayroon ng kaugalian sa mga babae na sa kanyang hinahanap na dadapuat hindi nasumpungan ang mga larawan. Kasi hinanap po na ni Laban ang larawan na dala ng kanyang anak. Pero dahil po may dalaw ang anak, hindi humarap sa ama. Lalo na po kung ang Diyos ating harapin. Tao lang yan pero nirespeto po ng anak. Hindi siya makaharap sa ama niya kasi may dalaw siya. Pero ngayon, okay lang sumamba kahit may dalaw ang babae siguro. Kasi suklam yan sa harapan ng Diyos. Okay lang, walang sasamba ang babae basta may dalaw. Basta hindi magalit ang Diyos sa ating magsamba. Yun lang yung pinaka-importante, mga kapatid. So, letter G. Letter G po tayo. Tapos. Ito sa letter G, mga kapatid. Hallelujah. Sa letter G, ganito po ating pag-aralan. Praise God, hallelujah. Ito po yung batas na dapat natin maintindihan sa ating pumuhay bilang Kristiyano. Sa letter G po tayo, sa Leviticus 18:19. Ito po yung sinasabi ng aklat, hallelujah, na sinasabi ito sa letter G, the apostolic believers of Christ is providing to light to the her will he see, having menstrual period. No? So, hindi ka pwede sisipin sa babae kung kapag siya ay may dalaw. So, masama po yan. No? Hindi pwede po yan sa mga pumuhay Kristiyan. Kaya, ang ating pumuhay sa salimutan, dapat ingatan po natin. Hindi pwede siya, hallelujah, sisipin sa babae kapag may dalaw ang isang tao. No? Kasi kahit na po ang Panginoon, hallelujah, pinagbawalan po, praise God, hallelujah, doon po sa bundok ng Sinai, na tinayo po ang iglesia ng Diyos, yung po ay kasama po yan. Na kapag tayo harap sa Panginoon, hallelujah, praise God, hallelujah, iningatan po natin ang ating pumuhay. So dapat mag-ingat po tayo sa ating pagka-Christian, sa ating paglilingkod, kasi batas po yan ng Biblia at sa kasalita ng Diyos. Pero kung si pastor magturo sa inyo na hindi, o di sa inyo na lang yun. Wala na tayong pakialam dyan, ay importante alam natin ang salita ng Diyos. Nandito tayo sa pagsamba, sa pagharap sa Panginoon, 3 araw pinaghandaan po ito, mga kapatid. Hindi po pwede na ang pagsamba natin parang aktual lang po.
Parang hindi sinasadya ba? Ito talaga pinaghandaan pagsamba. 3 araw pa lang, lilinis po natin ating pamuhay sa harapan ng Diyos upang tayo harap sa Panginoon ay talagang tatanggapin tayo ng Panginoon. Kasi may nagsasamba ngayon na kahit na po kung sila sabihin natin ang kanilang pamuhay po ay hallelujah, bawat araw masama po sa harapan ng Diyos. Kaya pagsamba nila, parang wala silang naramdaman na ang Panginoon talaga ay nasa kanila. Kasi ang kanilang puot, ang kanilang kasamaan nasa kanyang puso pa rin. So dapat, pag tayo po ay sasamba ng linggo, sa Wednesday pa lang, hinandaan po natin. Maglaba tayo ng damit para pansamba. Ay ito, suotin ito na linggo. Kasi para ako sasamba sa Panginoon, ito susuotin ko. Pinaghandaan talaga yan. No? Exodo 19, 10, 11, 14, 15. Yun po ang sabi ng Panginoon. Ito po natin ang Iglesia ng Diyos doon po sa bundok ng Sinai, mga kapatid, sa Exodo 19, 10, 11, 14, 15. Ganito po basa natin mga kapatid, pakinggan natin. Praise God, hallelujah. Dito po sa verse 10, 19, chapter 19, 10, 11, and 14 to 15. Ganito po ating basa. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaroon ka sa bayan at papaglabahin mo sila. Ngayon, bukas at sa kinaumagahan at sila'y maglalabas sila sa kanilang damit. Sa verse 11, at bumaba ako sa 3 araw, sapagkat sa 3 araw ay bababa ang Panginoon at sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. So ito po ang sinabi ng Panginoon kay Moises, maghanda sila ngayon, bukas, kinabukasan, sapagkat ako ay bababa at makipag-usap ako sa kanila. Kaya tayo ngayon, kapag magsimba po tayo, pinaghandaan natin talaga yung 3 araw na maging karapat-dapat po tayo. Iwasan natin ang mga masamang pananalita, masamang naramdaman, at huwag natin hayaan na tayo sasamba sa Panginoon na parang wala tayong naramdaman. Parang wala tayong napakinggan na ang Diyos na sa ating harapan. So dapat lang na sundin natin ang lagda at ang nakasulat sa Biblia upang tayo talaga ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Tandaan po natin, ito pong utos ng Diyos na dapat sundin natin upang na ang ating pumuhay talaga ay maging karapat-dapat. So napakahalaga mga kapatid, hallelujah sa ating bawat isa. 14:15, ganito po sinasabi sa 14:15, at bumaba si Moises sa bayan mula sa bundok at pinagbanal niya ang mga mula sa bundok at pinagbanal niya ang bayan, sila'y naglaban ng kanilang mga damit. Sa verse 15, at kanyang sinabi sa bayan, humanda kayo sa 3 araw, huwag kayong sisiping sa mamabay. So ito po, pinagbanal ni Moises ang mga bayan ng Israel doon sa bundok ng Sinai sa araw na harap sila sa Panginoon ay pinagbawalan ng Panginoon. Ganon din ang sinasabi ni Moises sa bayan. So dapat paghandaan natin ang pagsamba. Hindi kina-actual lang para tayong walang pinaghandaan. Kasi kapag hindi pinaghandaan, para tayong, hallelujah, sabihin natin nalilito. Kaya ang pagsamba, pinaghandaan talaga yan. May praise and worship, may mga instrument, may mga sabihin natin back-upper. So lahat talaga sa loob ng simbahan sa Iglesia ng Diyos, pinaghandaan natin yan bago dumating ang 3 araw. So ganito po, hallelujah. Mayroon pa tayong 3 sa ito. So pangalawang ina pa ito. Ipinagbawal ang pista, mga patron, no? Pinagbawal namin ito sa amin. Dito to sa number 2. Kasi tapos na po tayo sa unang E hanggang sa G. Sa pangalawa naman tayong E. No? Dito tayo sa pagbawal sa pista ng patron. Nabasa natin, Isaias 1:14, Oseas 2:11, Galatias 4:9. Bakit bawal ang pista-pista? Biblical po mga kapatid. Dito tayo sa E number 2. No? So dito po, pangalawa na pong E ito. Kasi marami pa tayong, hallelujah, ito po yung nakasubmit sa SIC, mga kapatid, sa Security Exchange Commission, na ito po ay nilagdaan po at inarticle na batas. At sinabi natin, ito po ang doktrina ng Apostolic Believers for Christ. So mga kapatid, bukas sa ano na lang tayo, sa linggo dito tayo sa E2 naman tayo, sa B2 in C2 in D2. So hanggang po tayo tatapos dito sa ating bylaws na nakapasa po doon sa Security Exchange Commission. So yun po mga kapatid, hallelujah, ating Sunday School ngayon. Tapos natin sa letter G, sa next Sunday, sa E2, B2, and C2, and D2. So meron pang sumpay dito mga kapatid hanggang na matapos ating, kung ano naka-submit sa SIC,
tinuturo natin ito kasi naka-article na to, mga kapatid, doon sa Security Exchange Commission. So maraming salamat po sa bawat isa na kasubaybay sa ating live ngayon. So sa ating kapayapaan, biyaya, kaganahan loob natin ng Kristo po. Ito po yung linggo pa sa Lumaka ay magsasabi, Hallelujah, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.